Ayun mga kasipat, good morning sa inyo. So time check na sa 8 o'clock na po tayo ng umaga mga kasipat. At maganda yung panahon ngayon kasi mainit at hindi masyado malakas yung hangin. And ngayong araw mga kasipat, kung ma-remember nyo, last video natin is kinuha sa atin yung ating relba. So kaya wala na tayong barrel. At ngayon, nagpagawa tayo ng panibago. At ito po ay 24 inches chromoly material, 6 grooves with choke mga kasipat. Pwede sa pellet at pwede sa slugs. And ayun nga pala mga kasipat, pinatatakan na rin natin ito ng ating pangalan mga kasipat. Ayan, hindi ko lang maano kung makikita nyo sa video mga kasipat. Ayan, so yung pangalan nito for serial number nya is MK2 Das Marcado TV mga kasipat. So pwede siya sa pellets at pwede rin siya sa slugs. Same lang din sila nung barrel natin last time. So fast twist po ito at hindi po ito slow twist mga kasipat. So ayun, sa mga mag-o-order pala nito, pwede nyo po ako makontak sa aking Facebook account. Ito po yung Facebook account ko. So kung hindi ko man po kayo ma-replyan through message, pwede nyo po akong tawagan mga kasipat. So ayun, yung available time lang natin mga kasipat is gabi at hindi po umaga mga kasipat. And ayun nga pala mga kasipat, iti-test natin ito ngayon sa Astro 18 mga kasipat local pellets. So dahil wala na po tayong premium pellets mga kasipat, Astro 18 na lang yung gagamitin natin. At then na-resize ko na rin pala ito mga kasipat kagabi sa 5.54 mm head size diameter. At i-check din natin yung kanyang EPS. Then i-tuning natin siya mga kasipat. Hanapin natin yung mga napatama niya within 25 meters kung mag-pellet to pellet pa siya or mag-on hole siya mga kasipat. So ayun, hindi na tayo mag-indexing, salpak na lang natin diretso dahil malapit na naman yung target that was 25 meters. So ano bang unang gagawin bago natin isalpak itong ating barrel mga kasipat? So yung una natin gawin, yung outer portion niya mga kasipat is pagdating ng barrel sa inyo, sample kung may bago kayong barrel, is marami siyang oil. So outside nalinisan na natin, pero yung inside mga kasipat is hindi pa. So ano bang dapat gawin bago natin isalpak sa unit? So ayan, nag-DIY na ako mga kasipat. So lilinisan muna natin yung loob, kasi bago ito padala sa atin mga kasipat is tinitest muna ito kung maganda ba yung patama for quality control. Pero kung hindi man, is hindi na ito papadala sa inyo mga kasipat, gagawa tayo ng bago. So kung na-test na, ang mangyayari dyan is may mga residue na natitira sa loob. So dapat nating linisan. Okay. So ayan, kung makikita nyo mga kasipat, ayan o, medyo may mga natirang mga tingga. Ayan, so maitim siya mga kasipat. So 3 beses natin linisan. So ayun nga pala mga kasipat, kung gusto nyong linisan, pwede naman gumawa kayo ng basahan, cotton, isa na yon. Basta cotton mga kasipat, okay na okay yon. Pero yung akin kasi mga kasipat is bumili na tayo sa Shopee at Lazada ng cleaning patch. Ayan, so cleaning patch yung binili natin dyan. Ayan, para malinisan. So wala akong nilagay na oil para sa cleaning patch nya mga kasipat. Though mas maganda, meron sanang oil para malinis talaga pati yung natirang tingga mga kasipat. So ayun, kabit lang natin, salpak lang natin mga kasipat. So wala na tayong indexing mga kasipat ha, diretso na lang tayo. So okay mga kasipat, nakabit na natin. So ayun nga pala mga kasipat, bakit diretso na lang natin kinabit at hindi na tayo ng indexing. So actually mga kasipat, mas maganda talaga kapag mag-indexing kayo bago kayo magpaputok for
para makita nyo kung alin ba yung mas magandang patama pag nag-i-indexing kayo ng inyong barrel. But for now, hindi tayo mag-indexing, yun nga sabi ko, kakapit na lang tayo. So, lagay natin itong ating scope. Okay. So, lagay lang tayo ng ating scope cam. Okay, so ayun mga kasipat, recording niyo yung cellphone natin. Kung makikita nyo, may nilagay na tayong blankong karton dyan. So, gumawa lang tayo ng point of aiming natin. Ayan, yung tuldok na yan. And then, susubok tayo Astro 18 mga kasipat. So, naka-magnification natin is nasa maximum magnification tayo. So, gagawin natin is lagay lang natin siya sa 24. Ayan. So, 24 lang yung magnification na ilalagay natin mga kasipat para makita natin kung saan siya matama. So, ayan. So, lock muna natin. And, ito na. So, try natin. Groupings muna tayo. Tingnan natin yung mga patama niya. And, ayan, maganda kasi walang hangin mga kasipat. At ito yung magandang panahon para mag-groupings at mag-zeroing. So, first pellet. Ayan, so kung makikita nyo mga kasipat, nasa taas yung kanyang patama ng ating tuldok. So, isa pa. Firing. Ayan, so nandiyan siya gumugroupings mga kasipat. And now, try naman natin check yung kanyang EPS mga kasipat. So ayan mga kasipat, naka-on na yung EPS natin, yung chrono natin. So ayan, iwan ko makikita nyo sa video. Ayan. So check natin kung ilang EPS yung pinoproduce ng unit natin. So yung output pressure pala nito mga kasipat, same pa rin, nasa 2,000 PSI. And medyo malakas lang siya mga kasipat. So tingnan natin kung ilan yung pinoproduce niyang EPS within 25 meters mga kasipat. Firing 849 mga kasipat. Pumasok na siya ulit sa kanyang first point of impact natin kanina. So isa pa 865. So 865. Isa pa, tingnan natin. Then puntahan na natin yan mamaya mga kasipat. Then lagay natin yung 25 cents para makita natin kung pasok ba siya sa 25 cents within 25 meters. Firing 858 mga kasipat with Astro 18. So kung mag-hand kayo mga kasipat, okay na itong FPS mga kasipat sa ganyang mga patama. So gawin natin is pipihitin natin itong ating unit, ibahin natin yung kanyang EPS, gawin natin pataas-taasan natin ng konti kasi hinahanap natin na mag-pellet to pellet yung local pellets natin mga kasipat na Astro 18. Pero hindi natin maiiwasan na meron talagang mangyayari dyan na iiba yung patama natin. So try natin pataasan. So yung target natin is 930. So try natin ulit.
dahil pinataasan natin yung ating EPS, may possibility na tataas din yung patama natin. So sa taas siya tatama. So try natin 5 pellets mga kasipat. So hindi ko nakita kung saan tumatama. I think nandyan pa rin tumatama sa point of impact natin kanina. So dito lang tayo sa gitna. Tingnan natin. Sa gilid pa lang ang kasipat. So dito lang tayo. Try natin kung andyan pa rin tatama. Firing. Ayun. So 919. Nandyan siya tumatama sa taas. So isa pa. 937. Wow. So that was pellet to pellet mga kasipat at 937. Dun pa rin talaga siya tumatama. So subukan natin ulit. 5 pellets, bali 3 pa lang. Firing. 914. Wow. So fourth pellet. 958. Fifth pellet mga kasipat. $935. Wow, nandyan talaga tumatama mga kasipat. So ang gawin natin, isabulin natin yan. Okay. And ayan. So, diretso tayo sa point of aiming natin na color itim. And ayan, medyo may hangin na siya mga kasipat. Medyo malakas na ito. So, firing. 944. So, konti pa. Two clicks. 944. Ang taas niya na. Firing again. Okay. 942. 942. 951. Paiba-iba yung ating EPS mga kasipat. So tumataas. Third pellet. 935. Same pa rin mga kasipat yung patama niya. Within 25 meters. So nagpi-pellet to pellet siya. Firing. 939. Wow. So last pellet mga kasipat. Lakas na ng hangin. Ayan o. Malakas na yung hangin mga kasipat. Pero try lang natin. Nakikita natin kung saan dinadrag ng hangin yung pellets natin. So yung hangin is from right to left. At medyo papunta dito sa atin. So try natin. Firing. Ayan. 942. So kayang-kaya ng pellet ng Astro 18 yung ganyang distance mga kasipat, within 25 meters. So ang gagawin natin, eto, lagay tayo nito mga kasipat sa ating target stand at tingnan natin kung ano ba kaganda yung patama niya sa target paper within 25 meters mga kasipat. So try natin 5 shots lang dito lang sa taas para magamit pa natin sa sunod na mga vlogs natin itong 4 na line. So dito lang tayo tapos score natin. So yung score pala nito mga kasipat is 10 hanggang 5. Kung lalabas man sa bilog, magiging 4 po ito mga kasipat. So correct me if I'm wrong lang mga kasipat kasi paminsan-minsan nakakalimutan din natin yung rules dito mga kasipat sa scoring. So dito na side is the sighters
So kahit ilang daang pellets pa yung ilagay mo dito o ipatok mo dito, okay lang, wala yung score. Pero within this 1 to 5 na number, dapat isang putok lang ito mga kasipat. So try natin doon sa 25 meters kung papasok yung ating Astro 18 sa 25 meters na BR25 target mga kasipat. So stay tuned lang po. So ayun mga kasipat, ito yung point of aiming natin. Then dito tayo kanina tumira. So gumawa lang tayo ng bagong point of impact dito kasi hindi ko na makita yung mga ibang pellets natin kung saan dito dumidiretso. Pero kung makikita nyo mga kasipat, pasok dun siya sa 25 cents mga kasipat. Ayan. So dito gumanda yung patama niya. So ayan, pasok na pasok mga kasipat within 25 meters. And then ito naman yung patama niya sa ating ginawang point of aiming mga kasipat. So goods na goods na rin. At pwede na rin ito kung meron mga competition for local pellets, pwede na natin magamit ito for competition mga kasipat. So nagre-resize lang tayo ng 5.54 mm head size diameter. So lagay natin itong ating BR25 card. Ayan, palagay natin dito, then try natin pumutok mga kasipat. So ayan mga kasipat, nalagay na natin yung ating BR25 na target doon sa 25 meters. So ang gawin natin is i-full magnification natin ito. And manonotice nyo is mag-iiba yung patama natin. So habulin na lang natin yan sa sighter mga kasipat. So punta muna tayo sa sighter. So yung line 1 lang yung titirahin natin mga kasipat. So dito tayo. Then check muna natin. Ayan, so kita din naman sa video ng cellphone natin para hindi blurred sa inyo mga kasipat. So subukan natin bumarel. So kung manonotice nyo mga kasipat is umiba yung kanyang mga patama dahil nag full magnification tayo. And yung hangin mga kasipat is from right to left. So ang mahirap nito dahil yung target natin is tuldok na lang. So maliit siya mga kasipat at kuskura natin. So dyan natin makikita kung tatama tayo ng mga ayos within 25 meters sa Astro pellet na patuka mga kasipat. Firing again. 935. Okay, X siya mga kasipat. So confirm lang tayo dahil may hangin na naman. Okay. 51. So kung makikita nyo mga kasipat, paiba-iba yung patama natin dahil meron pong hangin. So dito na lalabas yung tinatawag na compensation mga kasipat. So yung hangin is from right to left at medyo malakas-lakas rin ng konti. At di na talaga natin may iwasan na pag local pellets is meron siyang plier mga kasipat. So yung premium pellets nga merong plier. So ano pa kaya itong mga local generic pellets mga kasipat. So try natin dito sa target number 1. So compensate lang tayo ng konti. 951. Okay. So 951. Tumatama siya mga kasipat. So sure ako either X yun or 10. Next, check natin yung hangin. So firing. 949. So scoring plug lang yung katapat niyan mamaya mga kasipat para malaman natin yung score natin dyan. Oh, so wasak yung ano natin kasi meron ka pala tayong metal target dun sa likod or yung spinner natin. So yung first target natin is wasak mga kasipat. So sige lang, diretso tayo sa third target. Firing. Yan, pasok. 956. Fourth target mga kasipat.
medyo tabingi na yung ating target paper. So let's try. Pasok. 963. 963. So hindi stable yung ating FPS mga kasipat. Pero try natin ulit sa last target, sa compensation pa rin. 967. Okay. So I think 9 yan mga kasipat. So gawin natin, kunin natin yung card, tapos plugan natin ng scoring plug. Check natin yung score natin dyan mga kasipat. Pero sa target number 1, nakita nyo naman mga kasipat, dito yan kanina. So sure na yan na yung score niya is 10. So hindi natin ma-X yan mga kasipat. So let's go, kunin na natin, and then after that, scoring plug tayo mga kasipat. So ayun mga kasipat, ito na yung papel natin. So kung makikita nyo, notice nyo, wasak yung ating first target. Dahil sa likod nito kanina mga kasipat is merong spinner tayo dyan. So ito, automatic na 10 na ito mga kasipat. So yung score natin dito is 10. Then sa number 2 target naman, ayan, so lagay na natin yung scoring plug. Okay. So 9 ito mga kasipat. 9. Ayan, so hindi kasi dumiretso yung scoring plug natin dito sa line ng number 10. So target number 3. Ayan. So 10 mga kasipat sa target number 3, and then dito X ito mga kasipat. Kahit di na natin plugan yan kasi wala na eh. Nakuha nyo yung 10th ring mga kasipat. So X yan, ayan o. X. So eto naman, kahit lagyan natin yung scoring plug, 9 yan mga kasipat. So ang layo o. Ayan. 9. So ayan yung score natin mga kasipat. Pag 5, 10 is equals to 50. So down 2 tayo dito. So yung score natin dito is 48 out of 50 mga kasipat. So kung mag-hunting kayo at ito na yung mga patama nyo within 25 meters, nako, napakaganda ng itama ito mga kasipat sa inyong target. At ngayon nga lang is hindi lang tayo nag-indexing mga kasipat. So shoutouts muna tayo bago tayo magtapos sa ating video mga kasipat. So ayun mga kasipat, shoutout muna tayo. So ito lang yung nakita ko nagpapa-shoutout mga kasipat sa comment section. So ito lang din po yung ating isa-shoutout ngayon. So big shoutout Nivar 002. Ayan, so big shoutout sa iyo sir. Maraming salamat sa suporta. Ito Ginkoy Adventures. Ayun, so maraming salamat sa pagsuporta sir. Big shoutout sa iyo. Lakangguya Tech from Nueva Vizcaya. Ayun, so ilang beses na rin natin na shoutout si sir, pero every comment nagpapa-shoutout siya. Ayun, so dito natin makikita na suportado niya yung ating mga vlogs mga kasipat. So ayun, maraming salamat Sir Kalangguya Tech from Nueva Vizcaya. And yung isa pang nagpapa-shoutout is Lionelo Tamarong from Toledo, Cebu. Ayun, so maraming salamat sa suporta sir. Big shoutout dyan sa mga taga Toledo, Cebu mga kasipat. So ayun, next shoutout is from Maayon Copies, Sir Boris Nandet. Ayun, big shoutout sa iyo, sa Capelco Electric Company na mga kasamahan niyo dyan sa Capelco. Big shoutout sa inyo, sa Maayon Copies, big shoutout sa inyo. So maraming salamat Sir Boris sa suporta. And ayun nga pala mga kasipat, nandito yung kanyang unit, at yun po ibablog natin sa next videos natin. Susubukan natin yung patamaan ng kanyang mga unit mga kasipat dahil pinapaampon niyo po ito. So ayun, big shoutout Sir Boris Nandet. So ayun, big shoutout din kay Sir Real Slugs mga kasipat. Ayun, nagpadala siya sa atin ng mga slugs niya. So yung ni-request ko lang sa kanya mga kasipat is 18 grain, 19 grain, and 21 grain na mga slugs mga kasipat. So meron din kasama mga stickers. Ayan. So thank you so much sir. Ayan yung sticker niya, Real Slugs. And kung gusto nyo mo-order ng mga slugs mga kasipat, ito po yung kanyang Facebook account. Mag-message lang kayo and tumawag kung meron siyang available time. Sa businessman, meron talagang available time yan sa business niya mga kasipat. And for now, hindi natin matitest itong kanyang slug sa ating unit dahil yung unit natin mga kasipat, like GC Mag Classic version 2 is
maliit lang yung kanyang plenum. So, pag slugs kasi mga kasipat, kinanglan talaga natin ng extra power dyan. So, kailangan natin maglagay ng plenum. But then, out of curiosity, gagawa na lang din natin yan ng video dito sa GC Mag natin sa next videos natin. So, ayun nga lang, is mid-range lang yung kaya natin gawin dyan mga kasipat. Dahil, ayun nga, dahil wala siyang extra plenum mga kasipat. Pero maghahanap tayo ng unit na merong plenum, na malaki yung plenum mga kasipat, na meron siyang extra plenum para umabot tayo ng 100 meters lang yung target natin. So dito, dahil wala siyang plenum, mid-range lang tayo, from 25 hanggang 50 to 70. Tingnan natin kung hanggang saan siya tatama na maganda mga kasipat. So ayun, big shout out sa Real Slugs. Ayun, napaka bait na tao, maraming salamat. So check natin tong slugs mga kasipat, and then try natin next video. Ayun, so maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood ng aking video.